Minasang konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 24. Ang una po nating pattern sa Lesson 24 ay blank wa or particle ga, receiver ni, object o kurimas. Sa unahan po, dito po natin ilalagay yung taong magbibigay or nagbigay po sa atin. Tapos susundan po ng particle na ito. Sa receiver po, ang pwede lang pong ilagay sa receiver ay yung salitang ako or watashi. Bukod doon, family member ko lamang. Sa family member ko, ang tatandaan po natin, hindi po pwedeng pangalan po nila ang ilalagay natin. Dapat po halimbawa tatay, nanay, or younger brother, younger sister, at kung ano-ano pa sa family member natin. Kasi po kapag pangalan nilang ilalagay natin, hindi po natin malalaman na family member po natin sila. Bukod po sa ako at sa family member ko, wala na pong pwedeng ilagay dito sa receiver kapag ang verb po natin ay kurimas. Tapos po yung receiver, pag naisulat nyo na or nasabi nyo na, ang kasunod po nun ay particle ni. Tapos yung bagay or yung object na ibibigay sa inyo or naibigay sa inyo. Tapos particle o. Tapos yung verb natin na kurimas. Yung formula ng mass form, ito po ay pwedeng magbago. Pwede maging past tense, maging negative man. Ang ibig sabihin po niyan ay give. May close parenthesis na me. Paalala lang po natin yung ating naaral po dati na salitang agimas. Itong agimas ay give din po ang ibig sabihin nito. Ang pagkakaiba po ng kurimas at ng agimas, si agimas po, ikaw po yung taong magbibigay. Magbibigay ako. Dito naman, binigyan ako. Example po tayo. Si Rai Sensei ay nagbigay sa akin ng cake. Ang giver or yung taong nagbigay sa atin ay si Rai Sensei. Tapos particle wa or ga. Ang receiver ay ako. Ang ako ay watashi. Tapos particle ni. Ang object natin ay cake. Tapos particle o. Dahil po nagbigay na, ibig sabihin tapos na, gagawin po natin itong past tense. Magiging kuremashita. Basahin po natin. Rai sensei wa watashi ni keiki o kurimashita. Dahil po ang receiver ay ako, pwede nyo na po itong tanggalin. Pwede nyo nang hindi isulat or hindi sabihin. Magiging Rai sensei wa keiki o kurimashita. Dahil ikaw ang speaker, matik na po na ikaw po yung binigyan. Pero kapag family member mo ang binigyan, hindi nyo po pwedeng tanggalin dahil kapag tinanggal nyo, ang magiging receiver ay kayo pa rin po. Example pa po tayo. Si Ana ay nagbigay ng sapato sa anak ko. Yung anak ko po ay lalaki, to my son. Iba po kasi ang tawag sa anak na babae at anak na lalaki. Ang ating giver po ay si Ana. Ana-sang. Gamitin naman po natin ngayon yung particle ga. Ana-sang ga. Ang receiver po ay anak kong lalaki. Ang anak na lalaki ay Musuko. Tapos particle ni. Ang bagay ay sapatos, kutsu. Tapos particle o. Dahil nagbigay na, ibig sabihin na ibigay na, yung kurimas, gagawin po natin kuremashita. Yung musuko po, hindi po natin pwede itong tanggalin. Kasi kapag tinanggal po natin, ang magiging receiver ay yung salitang ako. Tapos po yung musuko natin, hindi po pwedeng yung pangalan ng anak na lalaki natin ang ilalagay po natin dito. Kasi kapag pangalan niya ang nilagay natin dito, hindi natin malalaman or malalaman ng kausap natin na anak pala natin yung tinutukoy po natin. Kailangan po yung pinaka-pangalan po niya as a family member po natin. Basahin po natin ito. Ana-sang ga, musuko ni kutsu o kurimashita. Pattern number 2 na po tayo. Bago po natin basahin ang pattern number 2, balik-aralan po natin yung pattern po ng lesson 7. Basahin po natin.
blank wa, blank ni, object o agemas. Ang agemas po, ang ibig sabihin nito ay magbibigay. Sa unahan po natin ilalagay yung doer or yung giver, yung taong magbibigay. Tapos dito naman po yung taong makakatanggap at yung bagay na matatanggap niya or natanggap niya po. Kapag po tayo ang binigyan, hindi po natin pwedeng gamitin ang pattern na ito. Kapag po tayo ang receiver, ang gagamitin po nating pattern ay yung pattern number 1 kanina, yung kurimas po. Dito po, ito lang po ang gagamitin natin kapag tayo ang magbibigay doon sa receiver. Halimbawa po, watashi wa Ana-sang ni kutsu o agimas. Ako ay magbibigay ng sapatos kay Ana. At ang pwede pang gumamit dito bukod po sa salitang watashi ay yung pong third person. Kapag sinabing third person, ito yung taong nakakita doon sa tao na nagbigay or magbibigay po doon sa receiver. Basahin po natin ang lesson 24, yung pattern number 2 po natin. Blank wa, blank ni, blank o, verb te form agemas. Nasa unahan pa rin po yung doer at giver, pareho lang po sa taas. Yung receiver po nandito pa rin, same lang po rin. At yung object natin pareho lang din po sa taas. Nagkaroon lang po tayo dito ng dagdag na verb te form bago po mag-agemas. Ang agemas po, kapag itatranslate na po natin sa Tagalog, hindi na po natin ito masasabi. Ang agemas po, siya na lang po ang magdadala ng way ng action kung pasaan po. Ang verb te form po ang mabibigyan din po natin sa pagta-translate sa Tagalog. Siyempre po, kasama po yung mga sentence pa rito sa unahan. Ang ibig sabihin po ng sentence pattern na ito ay, one does something for somebody with sense of goodwill. Ang pattern pong ito, si doer or giver ay may gagawin or ginawa doon sa receiver na kagandahang loob. Kumbaga po, hindi po siya huminga ng anumang kapalit nung ginawa or gagawin niya yung verb te form na action po para kay receiver. Ang pagkakaiba lang po ng dalawang ito, si lesson 24 po, mayroon na pong kasamang feelings. Si lesson 7, sinasabi lang natin magbibigay ka or nagbigay ka doon sa receiver ng object. Dito po may kasama na po siyang sense of goodwill or kagandahang loob. Example na po tayo. Pinahiram ko ng dictionary si Ana. Ang doer ay watashi. Tapos, particle wa. Tapos, ang ating receiver ay si Ana. Siya po yung ating pinahiram. Particle ni. At pagkatapos po yung object natin ay ang dictionary. Ang dictionary po ay jisho. Tapos, particle o. Ang verb te form po natin ay pinahiram. Ang mas form po niya ay kashimas. Gagawin po natin itong verb te form. Ito po ay group 1. Ang rules ng group 1, yung shi tatanggalin, papalitan ng shite. Kaya magiging kashite. Tapos dahil pinahiram na, ibig sabihin tapos na, yung agimas po natin, gagawin nating past tense. Magiging age mashita. Basahin po natin. Watashi wa ana-sang ni jisho kashite agimashita. Yung agimashita po, ito lang po ang nagdala kung pasaan po yung action natin. Nung pinahiram natin si Ana ng dictionary, inabot po natin or binigay sa kanya. Pinapahiwatig po ng sentence na ito, nung pinahiram natin ng dictionary si Ana, ay kusang loob po nating pinahiram ito. Ang next example po natin ay, itinuro ko kay Lolo ang daan. Ang doer ay tayo, watashi. Tapos particle wa, ang receiver ay si Lolo, oji-san. Tapos particle ni, yung object natin ay yung daan, michi. Tapos particle o. Ang verb te form natin ay itinuro. Yung itinuro, ito po ay naka-past tense. Pero po, gagawin pa rin po natin itong verb te form. Magiging oshite. Tapos yung agimas po, ito po yung gagawin nating past tense. Magiging age mashita.
Basahin po natin. Watashi wa ujii-san ni michi o ushiete agimashita. Itinuro ko kay lolo ang daan. Ang example po natin ay, ipinaliwanag ko ang ibig sabihin ng salita kay Ana. Watashi wa, ang receiver ay si Ana. Ana-san ni. Tapos ang object po natin ay ibig sabihin ng salita. Nagkaroon po tayo ng noun to noun, kaya mauna po ito, mag-e-ex po yung dalawa. Ang salita, ang ibig sabihin ay kotoba. Yung nang ay particle no. Tapos ang ibig sabihin or meaning ay imi. Tapos ilalagay natin yung particle o. Ang pinaka-verb te form natin ay ipinaliwanag. Ito po ay setsume shimasu. Dahil te form, magiging setsume shite. Group 3 po ito. Setsume shite. Tapos, yung ating agimas. Dahil naka-past tense, magiging agimashita. Kasi napaliwanag nyo na po. Basahin po natin. Watashi wa ana-san ni kotoba no imi o setsume shite agimashita. Pananong po tayo. Tomodachi ga byoki no toki, nani o shite agimasu ka? Kapag may sakit ang kaibigan mo, ano ang gagawin mo? Ibig sabihin po, ano ang gagawin mo para sa kanya? Halimbawa po, ang sagot nyo ay, kusuri o moteete agimasu. Ipagdadala ng gamot. Yung moteete, ito po, nanggaling po siya sa salitang motte ikimasu. Ibig sabihin, magdadala. Ginawa lang po nating verb te form. Yung ikimas po, ito po ay group 1. Matik po, kapag dadalhin mo po sa verb te form, ang ikimas, papalitan mo ng itte. Next po, halimbawa, ang sagot mo naman ay sentako shite agimasu, ipaglalaba. Siyempre po, kung ano-ano pa yung mga gagawin nyo po para sa kanila. Ito po ay ilan lamang po sa mga example. Pattern number 3 na po tayo ng lesson 24. Pero bago po muli nating puntahan ang pattern number 3, alalahanin po muli natin yung lesson 7 po natin na receiver wa, dover or giver ni, tapos yung object o moraimasu. Dito po sa lesson 7 na ito po yung gagamitin natin kapag tayo ay magsasalita ng receive. Tayo po ay nakatanggap. Pero pag binigyan po tayo, yung pattern number 1 po ang gagamitin natin. Ang pattern po dito, nauna po ngayon ang receiver. Ang doer po ay nasa particle ni. Sa lesson 24 po, basahin po natin ang pattern natin dito. Receiver wa, pareho lang po nung nasa taas. Doer or giver ni, object o. Ang nadagdag lang po dito ay yung verb te form. Tapos moraimasu. Ang ibig sabihin po ng pattern ng lesson 24, kapag nagkaroon ang moraimasu ng verb te form, ay sense of gratitude. Ito po yung feelings na mayroon ka ng pasasalamat doon sa doer or giver na gumawa sa'yo kung ano man yung verb. Kapag gagamit po tayo ng verb te form moraimasu, itong pattern pong ito, ibig sabihin po nag-ask tayo or nagsabi po doon sa doer or sa giver na gawin niya po yung isang verb te form o isang bagay para sa atin. At tayo po ay nagpapasalamat dahil pinagbigyan po yung pakiusap natin. Example po tayo, pinahiram ako ni Ana ng CD. Ang pinahiram po ay ako po yung receiver. Watashi wa, ang doer or giver ay si Ana. Ana-san ni, tapos yung bagay natin ay CD. Tapos particle o. Ang verb te form ay pinahiram. Yung kashimasu magiging kashite. Dahil pinahiram ka na, ibig sabihin past tense po ito. Kaya yung moraimasu natin magiging moraimashita. Basahin po natin. Watashi wa ana-san ni CD o kashite moraimashita. Pinapahiwatig po ng sentence na ito na ikaw ay nagpapasalamat sa kabaitan ni Miss Ana nung pinahiram ka po ng CD.
Ang example po natin ay, ako ay sinamahan ni Rai Sensei sa MOA. Ang receiver ay ako, watashi. Tapos yung particle wa. Ang doer natin ay si Rai Sensei. Particle ni. Yung object natin ay hindi po bagay, hindi po siya object, kung hindi po ay place, MOA. Kaya po hindi po natin gagamitin ang particle o, kung hindi po particle e. Pagkatapos yung verb te form natin ay sinamahan. Yung sinamahan po ang mass form niya ay tsurete ikimasu. Gagawin po natin itong verb te form. Kunin po muna natin yung salitang tsurete. Tapos yung ikimasu po, ito ay group 1. Mati, kapag ninila po siya sa verb te form, magiging itte. Tapos yung moraimasu, dahil sinamahan na past tense na, yung moraimasu magiging moraimashita. Basahin po natin ito. Watashi wa Rai Sensei ni mowa e tsurete ite moraimashita. Nakiusap ka po kay Rai Sensei na samahan ka niya sa MOA. Pinapahiwatig po ng sentence na ito ay nagpapasalamat ka sa kabaitang ginawa sa iyo ni Rai Sensei. Ang next example po natin ay, ako ay inilibot ni Kim sa Laguna. Ang doer si Kim. Particle ni. Tapos yung object natin ay place. Ang place natin ay Laguna. Laguna. Dahil po ang inilibot, ang ibig sabihin po nito ay anay shimasu. Kapag naka-mass form, anay shimasu. Ang anay shimasu po, kung saan ka inilibot, ito po ay naka-fixed particle o. Kaya po ito kahit place, ang gagamitin nating particle ay particle o. Fixed particle na po siya ng anay shimasu. Tapos po yung verb te form natin, itong anay shimasu magiging anay shite. Kasi po ito po ay verb group 3. Anay shite. Tapos dahil inilibot ka na niya, tapos na, past tense na po ito. Morai mashita. Basahin po natin. Watashi wa Kim sang ni Laguna o anay shite morai mashita. Ibig sabihin, nag-ask ka kay Kim at ginawa naman ni Kim kaya nagpapasalamat ka po sa kabaitan niya. Ang next example po natin ay, ako ay hinatid ni Kuya hanggang station. Ang receiver ay ako, watashi wa. Ang doer natin ay si Kuya. Ang Kuya po ay ani. Tapos particle ni. Ang object natin ay place, yung station, eki. Ang particle po natin gagamitin ay hanggang. Ang hanggang po ay made. Hindi po natin gagamitin ang particle o. Ang verb te form po natin ay hinatid. Ang mass form po ng hinatid ay okurimasu. Ang okurimasu po, ang ibig sabihin po nito ay to send. Bukod sa to send, marami pa pong ibig sabihin ang okurimasu. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Tatanggalin natin, papalitan natin ng chisaitsu at te. Kasi ang kagrupo ng ri ay ichirite. Magiging ukutte. Tapos ang moraimasu natin ay magiging past tense po kasi hinatid na. Magiging moraimashita. Basahin po natin. Watashi wa ani ni ekimade okote moraimashita. Pananong po tayo. Dari ni Nihongo o oshiete moraimashita ka? Sino ang nagturo sa iyo ng Nihongo? Hinahanap po dito sino po yung doer. Halimbawa po, ang nagturo po sa inyo ng Nihongo ay si Rai Sensei ni oshiete moraimashita. Si Rai Sensei po ang nagturo. Pwede nyo naman pong ulitin hanggang dito. Halimbawa po, Rai Sensei ni Nihongo o oshiete moraimashita. Tinatanggal lang po ang pananong, nilalagay po ang sagot. Tapos iiwan lang po yung particle ka sa dulo na question marker. Pananong pa po tayo. Okane ga nai toki, dari ni kashite moraimasu ka?
Kapag wala kang pera, kanino ka nanghihiram or kanino ka manghihiram? Halimbawa po, ang sagot nyo ay Tomodachi ni kashite moraimasu. Sa kaibigan nanghihiram or sa kaibigan manghihiram. Pwede naman po sa unahan po kayo mag-umpisa kapag sasagot kayo magiging Okane ga nai toki, Tomodachi ni kashite moraimasu. Pattern number 4 na po tayo. Bago po natin basahin ang pattern number 4, balikan po muna natin yung pattern number 1 kanina. Yung doer or giver, susundan siya ng particle wa or particle ga. Tapos yung receiver po ang kasunod. Sa receiver po, ang naandun lamang ay salitang watashi or ako at family member ko. Siyempre po kung sinong speaker, siya po yung tinutukoy na ako. Tapos susundan po siya ng particle ni at yung object at saka particle o at kurimas. Ang ibig sabihin po ng kurimas ay give. Kapag tayo ang pinagbigyan, ibig sabihin bigay sa akin or binigyan ako. Basahin po natin ang pattern number 4 po natin. Doer or giver, susundan siya ng particle wa at particle ga. Same lamang po sa taas. At yung receiver po, inaro ko na lang po pababa rito. Ang receiver po rito ay ako pa rin at yung family member ko. Same pa rin po kung sino po yung taong nagsasalita, siya po yung tinutukoy na ako at yung family member niya. At particle ni at yung object natin at saka yung particle o. Ang nadagdag po rito ay ang verb te form. Tapos susundan ng kurimas. Basahin po muna natin ano po ba ang pinapahiwatig ng pattern pong ito. Somebody does a favor for me kapag tayo po ang receiver. Ibig sabihin po, mayroon po tayong natanggap na favor mula sa ibang tao. Ito po ay hindi ka nag-ask or hindi ka nagsabi. Voluntary na ginawa ng doer. Ibig sabihin po, yung doer or giver dito, ginawa niya ng kusa na hindi ka nag-ask or nagsabi sa kanya about sa verb te form. Yung verb te form moraimasu, ginawa ng doer or giver kanina dahil nakiusap ka. Ang pagkakaiba ng verb te form kurimasu, ito po ay voluntary na ginawa ng doer, hindi ka po nagsabi sa kanya. Example po tayo. Ako ay pinagtimpla ng kape ni Jonah. Ang doer natin ay si Jonah. Jonah sangwa or ga. Ang receiver ay ako. Watashi ni. Dahil ako ang receiver, pwede na po nating tanggalin ang salitang watashi ni. Tapos ang object natin ay kape. Pinagtimpla ng kape. Unahin natin yung kape na kohi. O, at yung pinagtimpla ay iremas. Gagawin po natin itong verb te form. Ito po ay group 2 kasi naka-align. Tatanggalin lang natin ang mas at papalitan ng te form. Magiging irete. Dahil po pinagtimpla na, tapos na yung kurimas, gagawin po nating past tense. Magiging kure mashita. Basahin po natin. Jonah sangwa, watashi ni kohi o irite koremashita or Jonah sangwa, kohi o irite koremashita. Ang gusto nating ipahiwatig or gusto kong ipahiwatig, pinagtimpla ako ni Jonah ng kape na hindi naman po ako nagsabi sa kanya. Ibig sabihin, voluntary or voluntaryo niya na ipinagtimpla po ako ng kape. Example pa po tayo. Binili ni Rai Sensei ng sapatos ang kanyang anak na babae. Ang doer po ay si Rai Sensei. Siya po ang bumili. Rai Sensei, gamitin naman po natin yung particle ga. Rai Sensei ga, ang receiver ay yung anak niya na babae. Family member ni Rai Sensei. Ang anak na babae ay musume. Tapos particle ni. Ang object ay sapatos, binili ng sapatos. Kutsuo. Tapos yung verb te form natin ay yung salitang binili. Gagawin po natin itong verb te form. Ang mas form niya ay kaimas. Ang verb te form niya,
Tatanggalin natin ang i kasi ito ay group 1. Tatanggalin po siya, papalitan po siya ng chisaitsu at te kasi kagrupo ng i ay ichiri, ichirite. Magiging katte. Dahil binili na, tapos na, past tense na rin po ito. Magiging korimashita. Basahin po natin. Rai sensei ga musomi ni kutsu katte korimashita. Ibig sabihin, yung anak ni Rai Sensei na babae ay hindi naman po nagsabi kay Rai Sensei na ibili siya ng sapatos. Kusa pong binili ni Rai Sensei yung sapatos para sa kanyang anak. Tayo po ang lumalabas na third person po dito. Tayo po ang nakakita sa doer kung ano po yung ginawa niya. Example pa po tayo, pinagluto or pinaghanda ako ni nanay ng pagkain. Ang doer po natin or giver ay si nanay. Dito po, kahit ang doer or giver natin ay family member po natin, wala pong kaso yon or walang problema. Ang pinag-uusapan po nating family member ay dito sa receiver. Kasi po ang receiver, exclusively lang po para sa salitang ako or watashi at sa family member natin. Bukod po doon, hindi na po siya pwedeng pasukan pa ng iba. Translate po natin ito. Ang doer po natin ay si nanay. Particle 1 naman po ang gamitin natin. At ang receiver po natin ay ako. Pwede na pong tanggalin ang salitang watashi ni dahil tayo naman po ang receiver. Ang object po natin ay pagkain. Dahil hindi po nasabi kung ano po yung pagkain, ang ilalagay po natin ay gohan. Tapos particle o. Ang verb te form po natin ay pinagluto or pinaghanda. Ang mas form niya ay tsukurimas. Gagawin po natin itong verb te form. Ang ri, ito po ay e-line. Kaya tatanggalin natin siya kasi kasama po siya sa group 1. Ang kagrupo niya ay ichiri, ichirite. Kaya magiging tsukote. Dahil pinagluto ka na or pinaghanda ka na, nakapastan siya, yung kurimas, gagawin po natin kuremashita. Basahin po natin. Hahawa watashi ni gohan o tsukote korimashita or hahawa gohan o tsukote korimashita. Ibig sabihin po, hindi po tayo nagsabi kay nanay na ipagluto tayo o ipaghanda tayo ng pagkain. Si nanay nagluto para sa atin, kahit hindi po tayo nagsabi. Pananong po tayo, dariga sashin o totte korimashita ka? Sino ang kumuha ng picture sa'yo? Kapag po tayo magtatanong, ang particle po ng doer or ng giver ay particle ga. Hindi po natin ginagamit ang salitang dariwa, mali po yun. Kapag po korimashita ang ating verb sa dulo, ang pananong natin doon sa doer or giver, dariga. Halimbawa po, ang sagot mo ay Rai Sensei ga totte korimashita. Si Rai Sensei ang kumuha. Kung ayaw nyo po mag-direct answer, tatanggalin nyo ang pananong, ilagay ang sagot, magiging Rai Sensei ga shashin o totte korimashita. Syempre po, tatanggalin nyo na yung question marker na ka. Pananong pa po tayo, dariga nimutsu o hakunde korimashita ka? Sino ang nagbuhat ng bagahe mo? Yung hakunde po, ito pong verb te form na ito, ang dictionary form niya ay hakobu. Ang mass form niya ay hakobimas. Magbubuhat pag naka-mass form po. Halimbawa po, ang sagot nyo ay Ken sangga hakunde korimashita. Si Ken ang nagbuhat. Kung ayaw nyo pong mag-direct answer, tatanggalin nyo po ang pananong at doon nyo po ilalagay ang sagot. Magiging Ken sangga nimutsu hakunde korimashita.